ibig sabihin ng positibong pananaw ay ang pagtingin o pagtanaw ng isang tao sa isang bagay sa positibong paraan. Ang katatagan ay ang kakayahan ng isang tao o sistema na mapanatili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa o pag-angkop sa pagbabago. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Ang mga tao na mayroong growth mindset ay may positibong pananaw na ang kanilang kakayahan at talento ay may pagkakataon pang umunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtitiyaga. Sila ay naniniwala na mayroon pa silang magagawa at may pag-asang pang mapabuti ang isang gawain kahit gaano man ito kahirap. Ang fixed mindset naman ay ang kabaliktaran growth mindset. Madalas ay sinasabi ng taong mayroon nito ay di ko talaga kaya, di ako magaling dito, o kaya naman ay ayoko na, ang hirap naman ito. Sila yung mga tao na nag-iisip na ang kanilang talino at kakayahan ay nakapirmi lamang, hanggang doon na lang talaga sila at gumagawa na ng marami pang katwiran o palusot upang hindi na ipagpatuloy pa ang pag-aayos ng isang mahirap na gawain. Ugat at epekto ng pakikipagkapwa-tao sa paglinang ng kaganapan bilang tao. Pagproseso ng pag-unawa at no man is an island. Narinig mo na ba ang katagang ito? Ito ay nagmula sa isang tula ni John Donne na may kaparehong pamagat. Ano ba ang pakahulugan mo sa katagang ito? Ang katagang no man is an island ay nagpapahayag na hindi natin kayang mabuhay ng mag-isa nang walang kausap at kasama sa pagharap sa problema. Bukod sa pamilya natin, andyan ang mga kaibigan na madalas ay kasama natin kapag masaya tayo. Sila ang mga taong napaglalabasan natin ng sama ng loob sa oras ng problema, mga taong tumutulong sa atin sa lahat ng makakaya nila. Narito ang sumusunod na mga makabuluhang epekto ng pakikipagkapwa-tao. Nakababawas ang mga pagkakabahabahagi at alitan. Nakapagpapalakas ng ating mga relasyon at nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan. Nakapagpapatibay sa pagkakaisa. Nakapagtataguyod ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Nakakatutulong upang mapatibay ang mabuting imahe ng sarili. Nakatutubong sa mga pangangailangang ibang tao na magbubunga rin ang pagtulong niya kung ikaw naman ang mangangailangan. Nakadaragdag ng iyong kapayapaan sa buhay. Kaugnay na paksa 2, paglalapat ng mga paraan ng pakikipagkapwa bilang isang kabataan. Maraming mag-aaral na nasa baitang 8 sa panahon ngayon ay nakabilang sa Generation Z. Ang letrang T ay kumakatawan sa salitang Zuma. Tinawag silang ganito dahil sinasabing sila ang kauna-unahang henerasyon na nag-zoom sa internet o gumamit ng internet. Ang pakikisama ay isa sa mga pangunahing kaugalian nating mga Pilipino. Sa pang-araw-araw, ito ay ating nagagamit para makakilala at makipagkaibigan sa ibang tao. Marahil, dito nagsisimula ang pundasyon upang makapagsimula ng magandang relasyon sa ating kapwa. Pagtutulungan ay kooperasyon sa pagitan ng mga tao sa proseso ng pagkamit ng layunin ng isang gawain.
Mahalaga ang pagtutulungan dahil sa pamamagitan nito ay mas madaling nakahahanap at nakagagawa ng solusyon sa iba't ibang suliranin. Pakikiisa sa ating mga Pilipino, ang pagkakaisa ang pinakatugatog ng ating pakikipagkapwa. Batay sa masusing pag-aaral ng ating katutubong wika, ang salitang kapwa ay nangangahulugan ng nagkakaisang pagkakakakilanlan. Paggalang ay ang pagpapalagay ng mabuting hangarin at kakayahan ng ibang tao o sa sarili. Ang respeto ay kakambal ng salitang paggawa ng mabuti sa kapwa, pagkakaroon ng magandang asal sa pamamagitan ng pagbibigay ng halaga sa isang tao o bagay. Ang salitang makipagkasundo ay nangangahulugang ibalik ang pagkakasuwato o ang ugnayan bilang magkaibigan. Gayon din, ayusin o lutasin ang isang hindi pagkakaunawaan, gaya ng paglutas sa mga alitan. Nangangailangan ng pagpapakumbaba upang magawa ang pakikipagkasundo.